NU Lady Bulldogs pinaasa ang UP, 31 free points para sa UP but still NU get the win. Belen Alinsog pinagtulungan ang Lady Maroons. Ateneo na CMFT zone reverse win denied by the UST. Blue Chips palaban na this round 2. Pag-asang makapag-finals appearance, malaki ba ang tsansa? Coach Sergio galit sa technical committee dahil sa not granted challenge. UST undefeated record tuloy pa rin. Carvalho offensive setter binuhay ang uste at Jurado Perdido clutch player ng Tigreses. Good day ka-trending! This is Kuya Jay, the voice artist of this channel. Pero bago natin yan pag-usapan ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Pinahirapan nga ng NU ang UP Lady Maroons sa kanilang laban. Although di gumana ang galawan ni Solomon ay hindi naman ito naging balakid sa kanilang kupunan para may panalo ang kanilang laban. Pinangunahan nga ni Belen at Alinsog ang laban kaya't nakuha nito ang panalo na 4 sets sa score na 25-21, 30-32, 25-17 at 25-19. Player of the game nga rito ay si Vanjie Alinsog na nagtala ng 24 big points dahil sa kanyang unstoppable na atake kaya't nasecure nito ang 6th win ng kanilang kupunan. Maliban rito ay nagtala rin si Micaela Belen ng 21 points para sa NU. While 17 points nga lang na-commit ni Bostrillo na tanging consistent para sa UP Lady Maroons. Dumako naman tayo sa very tight game sa laban ng UST Golden Tigreses. This game so far ang nagbigay sa mga fans ng kaba habang nanunood. Marami kasi sa nag-aakala na muling mas straight sets ng UST ang Ateneo gaya ng ginawa nito sa unang round. Pero this time ay pinakaba ng Ateneo ang UST sa kamuntik-muntikan pa nitong ma-reverse win ang laban. Naging tahimik pa nga ang Ateneo sa unang sets kung saan ay limitado si Di Guzman sa kanyang mga atake at tanging si Sulit lang ang naging consistent sa Ateneo. While habang tumatagal ang labanan ay muling nabuhayan ng mga wing hitters ng Blue Eagles at nilabanan nila ang angas ng Huste. Bumanat na nga ng husto si Buena at Di Guzman sa team's offense at duwagdag pa sa listahan sa scoring machine si Chonashima na naging dahilan sa pag-arangkada ng Ateneo. Dito nga sinubok ng Blue Eagles ang depensa ng Huste. Ngunit naging pamatay naman sa kanila ang kanilang mga errors mismo na nagbibigay sa UST na makuha ang kanilang momentum. Di nga nagustuhan ni Coach Sergio Veloso ang pag-denied ng referee sa kanyang touch ball challenge dahil ayon nga sa referee ay hindi nga consider sa challenge pag defensive touch at tanging pwedeng i-challenge lang ay ang block touch. Subalit galit pa rin si Coach Sergio dahil very crucial points nga ito para sa kanilang kupunan. Pero dahil din dito sa pangyayaring ito ay uminit ang Ateneo at nakuha pa nila ang set na ito. Pinangunahan naman ni Poyos ang opensa ng kanilang team, ngunit medyo di nga lang ito nagkaroon ng impact sa team dahil medyo nakakapangan ng Ateneo ang mga hampasan nito. Subalit dahil kay Jurado at Perdido na naging clutch player sa kanilang kupunan at naging unstoppable sa mga atake especially sa huling sets na very crucial kaya't nakuha nito ang panalo. It was a good fight and tight game so far para sa season na ito. Walang lapagan ng bola ang naging tema at palakasan ng pulso ang naging labanan sa dalawang panig. Sa ngayon ay undefeated pa rin ang UST with 8 wins while Ateneo is still in the process of redeeming their loss para makakuha ng chance sa makapasok sa semis game. Mga ka-trending, kung kayo ang tatanungin, kakayanin kaya ng Ateneo na makapasok sa semis game kung tuloy-tuloy ang kanilang ganitong performance? Baka may sarili kang opinion para dito. So that's it for today's video, ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng volleyball sa Pinas. Thanks for watching and bye for now!